ating kusina. Naamoy niyo na ba yun? Amoy Pasko na! So, bibigyan namin kayo ng 3 recipes na pwede niyo magawa ahead of time para mas ma-enjoy niyo ang Pasko with your loved ones. So, tara! Simulan natin! So, para sa ating first recipe, gagawa tayo ng frozen Brussels de Mercedes. Let it go! Let it go! Frozen kasi. Frozen kasi. So, kailangan i-preheat po natin ang ating oven sa 165 degrees Celsius. So, ito ang ating first ingredients para sa ating first step. Kailangan natin ng 10 egg whites, sugar, half tablespoon ng cream of tartar, at saka vanilla. So, sisimulan na natin sa paglagay ng half tablespoon ng cream of tartar sa egg whites. Next, gamit tayo ng hand mixer at i-reach natin ang soft peak. Kailangan to mabilis. So, bago natin ilagay ang ating second ingredient, kailangan ganito na ang consistency nito. So, lalagay lang natin paunti-unti. Tapos, ibibit ulit natin. So, last, lalagyan natin ng vanilla. Pero, dash lang. Then, last bit. So, ganito na dapat. Dapat sumusunod na siya. So, next, lalagyan natin siya sa tray na may parchment paper. I-flat lang natin siya dito. So, yan, medyo flat na. After nito, gagamit tayo ng tinidor para gagawa natin siya ng design. Para yun yung result niya, mamaya pagluto na siya. So, dadaanan lang natin ng tinidor. So, ito na, ganito na siya. Lalagyan natin siya sa oven. So, bibake lang natin siya sa mga 15 to 20 minutes. So, habang binibake na natin ang ating meringue, gagawin na natin yung filling. So, ito ang ating ingredients sa ating filling. 10 yolks, 1 cup ng condensed milk, at saka vanilla. So, bimix lang natin lahat to sa isang maliit na saucepan. So, 1 teaspoon ng vanilla, at yung 1 cup ng condensed milk. So, i-mix lang natin. Kapag na-mix na natin ng maigi, lalagay lang natin sa medium heat. Keep on stirring para hindi siya magmukhang omelette. So, ito na. Pagkatapos ng naluto na siya sa pan, transfer lang natin siya sa isang bowl. So, dapat ganito na dapat ang consistency niya. And, papalamigin natin. So, next, kukunin lang natin ang ating meringue. Dapat, ganito na siya. So, set aside lang natin siya. Tsaka papalamigin. So, after natin mapalamig ang ating meringue, magpe-prepare lang tayo ng isa pang baking tray na may parchment paper. Pero, kailangan muna natin ng ating icing sugar o confectioner sugar para i-strain lang natin dito. Gagawin natin itong isang baking tray para tataob natin siya. Ito. So, yan. So, tanggalin lang natin itong parchment paper. So, next, lalagyan lang natin itong filling natin na napalamig na. Make sure na lahat sila, yung meringue at saka yung filling, is malamig talaga. Hindi siya yung warm. Kailangan talaga na palamig. So, next, lalagyan natin ang ating filling. Lalagyan lang natin siya medyo sa gitna. Then, hindi natin masyadong dadamihan kasi sobra siya, lalabas siya. Pero, depende sa inyo kung gusto nyo din ng madami. Pero, yun lang yung advice ko.
spread lang natin. Na, i-roll lang natin siya ng bahagya. So, ito po, tapos na po ang ating brazo de Mercedes. Ready na siya, pero syempre, i-frozen natin siya para magkaroon nga ng konting twist. Then, siguro, ilagay natin siya overnight para talagang frozen na frozen siya.